Sa impeachment trial po, dalawa lamang ang po pwedeng maging sentensya dyan. Unang-una, tanggalin siya sa kanyang sa kanyang posisyon, at pangalawa, yung tinatawag po natin perpetual disqualification. Regarding naman po sa directive po ng Ombudsman na mag-file po ng counter affidavit si VP Sara at ang respondents dun po sa allegations ng misuse ng confidential funds, kayo po yung complainant as the chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability and isa po sa miyembro ng House Prosecution Panel. Meron po bang issue kung kayo ang main complainant dun po sa mga allegations ng irregularities na reklamo sa Ombudsman? Wala naman ako nakikita pong problema. Siguro ginawa lamang po ng Ombudsman ay inaksyonan nila yung committee report na sinumite po namin sa plenaryo at ito ay inadapt ng plenaryo. Ito ay welcome development sa amin dahil kung maalala po ninyo nung November, sinasabi po ng ating ombudsman na wala siyang nakikitang violation ng ating vice presidente. So sa pag-akto nila dito sa ating committee report, maaring nag-iba na ang kanilang opinion dito. Bagamat dun sa isinumite naming committee report, hindi pa nakapaloob dito yung mga ebidensya namin. Kaya this is masasabi namin na parang mabilis din yung naging pangyayari. Kasi kung maalala po ninyo, noong June 10, nung inadapt ng Congress ang committee report, at na-submit namin, natanggap ito nung ombudsman nung June 16. At nung June 19 or 3 days thereafter, pinasasagot na agad ang ating vice presidente. So medyo nagulat lang kami, but maasahan po ninyo na kami naman ay magko-comply dito. Kung sakasakali naman pong mag-submit ng kanyang counter affidavit ang respondent, kami naman ay humihingi ng ilang palugit para makapag-submit naman ng aming reply. So we will cooperate. Last on my part na lang po. Although you welcome this development, yun pong ilang mambabatas ay nag-issue ng concern. For example, House Deputy Minority Leader Franz Castro, nagbabala po siya ng whitewash dito po sa kinakaharap na reklamo sa Ombudsman ni VP Sara, given that the Ombudsman is a Duterte appointee. And also ML Party List Representative-elect Leila de Lima warned of sinabi niya po na out of character ni Ombudsman Martires yung pag-aksyon agad dito po sa reklamo. Do you share the same concern? Well, masasabi po natin na na-surprise din kami dahil sa ganitong sitwasyon. Maalala ko nga po kasi ito pong ating Vice President ay impeachable officers. So nakalagay po doon sa kanilang, ang pagkakaalam ko po, doon po sa kanilang mandato, ay dapat antayin muna yung maging resulta ng impeachment bago ma-file yung mga kaakibat na kung sakasakaling mai-impeach yung vice presidente, saka pa lamang. So may ipa-file yung mga iba pang mga charges, no? Kaya medyo nasurpresa rin kami sa bilis ng trabaho ng ating ombudsman. But just the same, ito po'y wini-welcome namin at kami ay makikipag-cooperate fully. So ayaw naman po namin mag-insinuate kung ano ang nasa isip ng ating ombudsman. Baka kung makita po nila ang aming mga ebidensya, magbago ang kanilang isip. But the mere fact na inadapt nila yung aming committee report nang hindi pa man din naka-attach dun yung mga ebidensya, ibig sabihin po nun, malamang nakikita po nila, meron na pong probable cause.
Thank you, Rose. Sai Chua from Congress TV is now recognized. Hello, sir. Good morning. Sir, balik Po yung pwedeng mangyari dito sa usad dito sa ombudsman itong case nga, against Vice President Sara Duterte? Well, to be honest with you, nung base po dun sa ating pagkakaalam po, dapat may fact-finding investigation pa po muna dapat ito eh. So, from there, saka lamang yung preliminary investigation. So, normally, pagka ganyan po, may committee report, ang gagawin po niyan, yung field investigation office nila, magkakandak ng fact-finding investigation. Kukunin lahat ng mga ebidensya, igagather lahat, bago pa lang magpuproceed sa preliminary investigation. So ito po parang nawala na yung fact-finding investigation, nag-proceed na agad sa preliminary investigation. But just the same, kami naman ay siyempre tayo naman makikipag-cooperate fully sa kung ano man ng nais ng ating ombudsman at mabigyan kami ng pagkakataon na makapag-submit ng aming reply at mga ebidensya na dapat na naka-attach dito po sa ating yung committee report na tinreat nila as complaint. So sir, tingin natin parang minamadali ito ng ombudsman at bakit po kaya? Ayoko naman pong mag-speculate, no? Pero tayo naman basta tayo, we will cooperate fully. Opo, and last na lang sir, paano po ba nakaka-apekto itong gagawin yung pag-comply sa ombudsman dito naman sa preparation nyo for the impeachment trial? Well, kung mapapanood sana ng ombudsman yung impeachment, baka at least dito sa impeachment, medyo marami pa silang madidiscover na ebidensya. Mas maganda for us, di ba? But just the same, kung talaga namang ipupursigi agad nila to, so kami naman, kahit naman sabay, makikipag-cooperate naman po kami. We will make sure na pareho yan, kaya atinan po namin. Opo, last na po, sorry sir. Para lang mas maintindihan ng ating mga kababayan, kapag sabay umusad yung impeachment trial at dun nga sa proseso sa ombudsman, ano po yung maaaring maging parusa sir sa pag na-convict si VP Sara, kung sakali lang sa impeachment trial at kung ma-convict din siya dito nga sa proseso naman ng ombudsman, just for context lang po sa ating mga kababayan kasi baka sabihin nila bakit may dalawang proseso pang nagaganap, para lang maintindihan yung pagkakaiba nung magiging resulta kung sakali. Okay. Sa impeachment trial po, dalawa lamang ang po pwedeng maging sentensya dyan. Unang-una, tanggalin siya sa kanyang sa kanyang posisyon, at pangalawa, yung tinatawag po natin perpetual disqualification to hold public office, removal at saka perpetual disqualification. Yun lang po ang po pwedeng maging desisyon dito po sa impeachment. Dito naman po sa ombudsman, hindi naman po siya diyan makukonvict kung hindi filing. Ifa-file po sa Sandigan Bayan. So, kasi pagka salary grade 27, pina-file po yung kaso sa Sandigan Bayan at doon po, parang ang ombudsman po, parang yan ang piskal. Yan ang tatay yung piskal, titignan ko may probable cause yung kaso o may basihan, at pagkatapos po niyan, pag nakita po nila na may probable cause o may basihan, isasampa po yan sa Sandigan Bayan para magkaroon po ng trial.